Sa nakaraang video, nagpahinga muna sina Prince Arel matapos ang bakbakan. Matapos nun, nang umalis na sila upang tulungan ang kanyang kapatid, naramdaman niyang may ambush na mangyayari on the way. True enough, anabangan sila ng mga kalaban, pero mabuti na lang at always one step ahead ang ating bida at natalo ang mga ito. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta at nag-abang nitong next update ng ating kwento. Maraming salamat sa paghihintay, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, naubos na nga ang mga forces na ipinadala ng Three Kingdoms Alliance upang mag-surprise attack sa tropa ni na Prince Arel. After nun, naging matagumpay na nga rin nilang nakuha muli ang Earnshan Border Fortress mula sa kaaway. Pero syempre, hindi pa rin nag-give up ang kalaban. Agad silang nag-launch ng mga pag-atake. Pero hindi matinag ang morale ng Kingdom Army ng Erncia. Porsigido silang ipanalo ang digmaan na iyon. At higit sa lahat, ang pinakamalaki ang ambag sa labanan, ay walang iba kung hindi ang prinsesa na si Kenia. Inilabas nito ang kanyang lakas, at walang kahirap-hirap na tinalo ang mga katunggali niya. Hindi nila inasahan, na ang ganong klaseng mga pag-atake ay nanggaling sa prinsesa. Akala ng mga sundalo, exaggerated lang ang mga kwento tungkol sa kay Kenia. Napatanong naman sila, kung sino ang swordmaster sa kanilang side na tatapat sa prinsesa. Nakakonsentrate na kasi ang manpower ng Three Kingdoms Alliance sa South, kaya wala nang iba pang naiwan sa Northeast Front. Lahat sila, ay natalo ng magkakapatid mula sa Erncia. At dahil sa don, nawala na ng moral ang Three Kingdom Alliance. Ilang buwan na ang nakalipas, mula nang magsimula ang digmaan. Nang maging malinaw na ang tagumpay ng Earnshan Army, ito ang current status nila. 120 ang namatay, 142 ang lubhang nasugatan at 192 naman ang nagtamo ng minor injuries. Unlike sa ibang lords, na namatayan ng kalahati ng kanilang forces, nagpakita ng overwhelming result ang Kahilian Army. Lipat naman muna tayo sa General Command Base ng Three Kingdom Alliance. Nireport ng isa, na habang nagpapalitan ng pag-atake ang South, sa Northeast, hindi raw nila kinayang mabasag ang kailang defenses. Hindi raw magiging maganda para sa kanila, ang magsayang ng mga sundalo roon. Kaya naman sinabi nitong, sa tingin niya, best daw na i-let go muna ang Northeastern Front sa ngayon. Nakaka-upset man daw, pero oras na para gumawa silang lahat ng big decisions. Kung para naman daw sa kapakanan ng pagsira ng tinatawag nilang Evil Erncia, siguradong maiintindihan daw ito ng kanilang mga pinuno. Ito na raw ang oras, upang ibigay nila ang lahat-lahat. Balik sa bida, nagpapahinga lamang ito at nakatingin sa kalangitan. Napapaisip ito na masyado raw atang matahimik lately, matapos silang sunod-sunod na atakihin upang subukang kuhanin muli ang fortress nila. Habang nakafocus daw sila sa depensa sa ngayon, ang ibang mga forces ng ibang lords ay patuloy na inaatake ang kalaban. Salamat daw doon, kahit na parehas na naging malaki ang pinsala ng digmaan sa kanilang forces, unti lang daw ang casualties sa kanilang side. Sinabi nitong, masyadong maganda ang weather, hindi magandang mamatay lang ang mga tao. Ang Three Kingdom Alliance ay in-invade sila para sa sarili nilang interes. Sinusubukan nilang pigilan ang pag-unlad ng Erncia. Gayunpaman, laban sa kanila, porsigido silang makamit ang kanilang objectives at maipakita ang kahusayan nila sa pakikipaglaban. Nang bumubuti na ang sitwasyon, ang ibang mga lords na naging passive ay in-encourage ang kanilang mga sundalo na kumitil ng at least isa pang kaaway. Kahit ang first prince na si Jael ay nakilahok na sa digmaan, upang makagawa ng contribution na worthy sa throne. Naisip naman itong maaring dahil na rin sa greed. Whether good or bad man ang itensayo ng bawat isa, sa huli, ang digmaan raw na yun ay fought dahil sa kasakiman. Ang mga tao ay nilalang na nag-go-grow with greed. Hindi nagpapapigil at willing na gawin ang lahat upang masatisfy ang kanilang kasakiman. Whether pera, kapangyarihan o kahit bangkay na naiipon sa kanilang mga paa, ang mga tao raw ay palaging susubukang mag-move up endlessly. Aminado naman ang bida, na wala siya sa posisyon upang magsabi ng kahit ano, dahil kahit siya, alam niya sa sarili niyang greedy rin ito. Pero ang curious siyang malaman, ay kung alam din ba ng ibang tao, o aminado silang greedy sila. Naisip nitong, ano pa man ang ipunin ng mga tao sa kanilang mga paa, in the end, ang view ng kalangitan ay hindi nagbabago.
Kung susubukan daw nilang maging greedy at tumingin upward, ang matitira na lamang ay hindi na nito natapos ang sasabihin, dahil merong dumating at tinanong siya kung bakit ito nagmumukmok doon. Ito pala ay ang si Asha. Sinabi ng bida, na hindi ba raw halata na malungkot ito. Sagot naman niyang, hindi niya ito sasabihang huwag maging carefree, pero tandaan raw niyang nakatingin sa kanya ang mga sundalo. So kung pwede lang raw, ay umakto ito ng tama. Pinagpawisan naman ang mga sundalong kasama nila. Patawa namang sumagot ang bida, na kung hahayaan itong I give up ang kanyang dignidad at huwag isipin ang sasabihin ng iba, siguradong mafe-feel better daw ito. Kung hindi raw ito makapaniwala, bakit hindi niya raw subukan? Sagot naman nitong, no thanks. Masyadong marami raw siyang trabahong kailangan gawin. Dagdag niya, napansin nitong lately, hindi raw umaatake ang kalaban. Napatanong tuloy ang bida kung tila nag-slow down na ba ang pangyayari. 6 na araw na ang nakalipas, at tahimik na raw ang kalaban. Ayos daw sana kung ganito na lang matatapos ang digmaan. Napatahimik naman ang prinsipe at nag-isip. Tinawag niya ang mga kalaban na bastards at napatanong kung nakapagdesisyon na raw kaya ang mga ito. Sumipol ito at napa Your Highness si Asha. Yun pala ay signal niya upang tawagin si Fly. Makikita na nag-mature na ito dahil sa malalaki niyang feathers at matikas na tindig. Sumakay ang bida kay Fly pero pinigilan siya ni Asha at sinabing delikado raw. Sagot naman nitong, wag daw silang mag-aalala. Babalik din siya agad. Lumipad na nga sila at wala nang nagawa pa si Asha upang pigilan ito. Halatang worried siya para sa prinsipe pero nakalayo na ito. Habang nasa himpapawid, nagmasid-masid ang prinsipe sa kaganapan sa lugar. Nagulat naman siya sa nakita at sinabing, as expected. Meron itong parang device sa tenga. At gamit ito, kahit nasa himpapawid pa siya, sinabihan niya si Asha na tawagin si Sena. Sasabihin niya raw sa kanila, ang paparating na sitwasyon. Sa tingin niya raw, hindi pa matatapos ang digmaan anytime soon. Nagpa-meeting na nga ang bida, at ini-reveal ang future course ng Three Kingdoms Alliance. Natanong si Sena kung hindi ba ataking muli ang mga kalaban. Dagdag ni Asha, wag daw itong gumawa ng mga hindi inaasahang akusasyon gaya noon. Sumagot naman si Prince Arel ng alright. Sinabi nito kay Sena, masyadong malayo ang mga kalaban upang mag-launch ulit ng isa pang pag-atake. Tama ba? Napaisip na ito at sumagot na, sa tingin niya kasi, hindi sila basta-basta susurrender. That's right, wika ni Arel. No way, na magsusurrender sila sa sitwasyon ngayon. Bakit daw kaya? Tanong niya sa kanila. Sagot ni Asha na marahil dahil sa pride. Ding. Tama raw ang sagot nito, kaya naman bibigyan niya raw ng cookie ang estudyanteng si Asha. Ang war daw ay nagsimula, nang mag-declare ng war ang Three Kingdom Alliance. Kaya naman, kahit mas lumala pa ang sitwasyon para sa kanila, hindi sila magbaback down. Matapos nila silang i-criticize bilang evil at matapos ang mga inimbento nilang kwento tungkol sa Erncia, imposibleng lalapit na lang sila at mag-so sorry, saying na misunderstanding lamang ang lahat. Kung magwi-withdraw sila, dahil lamang na counterattack sila, suradong papangit ang opinyon ng publiko sa kanila. Kaya naman, hindi pa pwedeng matapos ang digmaan ngayon. So, ano raw kaya ang mga moves na pwedeng gawin ng kalaban? Sinabi ng bida, na General Mobilization Order. Siguradong ang Three Kingdoms Alliance ay ma-issue ng General Mobilization Order. Nagulat naman sila sa narinig at sinabing, hindi ba raw delikado ito? Whether dangerous o hindi, kahit di nila isa ang dalawang country, sa Murman Empire pa lang, mataas na ang ratio ng dami ng kanilang slaves. Siguradong makakagather sila ng mas marami pang troops sa kung ano ang meron sila ngayon. What a shame. Nagawa na raw nilang talunin ang main force ng kalaban, pero isang army na several times na mas malaki raw ang paparating. Siguradong ang mga kaaway ay susubukang lumaban with quantity kesa sa quality. Tila hindi naman worried ang bida kahit na dumami pa sila. Sinabi nitong, syempre, hindi naman nila hahayaang gawin ano lamang ang nais nila. Mukhang meron na namang nabubuong plano si Prince Arel. Ano na kaya ang magiging susunod na hakbang ng kalaban? Well, malalaman natin sa susunod na episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhin mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below, para updated ka sa next upload namin.
Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.